Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Mi. Ang sender ng kwentong may pamagat na kanino ka lang. Ang kwento naman na ito ay karanasan ng aking lola at ng kanyang matalik na kaibigan. Nung nakauwi na ako mula Cebu, agad akong nakipag-usap sa tatay ko tungkol sa kaibigan ng lola ko noon. Laking gulat ng tatay ko kung bakit ko nakilala ang kaibigan ng lola ko na si Lola Nita. Itong kaibigan ng lola ko, yung sa unang kwentong ibinahagi ko yung tumulong sa akin noon. Sa laki ba naman ng mundo, di ba, at pagkakataon? Kinausap ko si tatay noon. Nasabi ng tatay ko na kung gusto ko ng buong kwento, ay kausapin ko umano ang kapatid ng lola ko. Buhay pa ito. Kaya naman naisip ko rin na dalawin itong lolo ko na ito na nasa La Carlota. Nagpahinga muna ako para madalaw si lolo. Kinaumagahan, nagbiyahe ako noon. Dumating din ako ng mga maaga-aga pa. Alam mo naman yung mga matatanda, walang saya na higit sa pagdalaw sa kanila. Kumbaga, madalaw mo lamang sila, malaking halaga na sa kanila yon. Nung niyakap ako ng lolo ko, niyakap niya ako kagad ng sobra nun. Matanda na rin ito pero nakakatanda pa rin siya ng mga tao. Nagpasalamat ito na dinalaw ko umano siya. Etong si Lolo Berto, kapatid ni Lola Merlita. Pangalawa ang lola ko at bunso naman itong si Lolo Berto. Ang panganay naman nila ay nasa Manila noong mga panahon na ito. Malaki ang bahay nila lolo. Gawa ng nasa abroad na yung mga anak nito at doon na tumitira. 5 taon na ring namatay ang asawa niya, kaya mag-isa na lamang siya doon. Suportado naman ng mga anak niya ang kung ano ang pinagkakagastosan niya doon. Kumaga, komportable na lamang siya sa buhay niya. Kumuha na lamang ang mga ito ng mga taga-alaga ng mga pinsan ko din. Nag-aaral din naman ng mga yon. Dahil sa laki ng bahay niya at matanda na rin, kinausap niya ang mga anak niya na magpatayo siya ng bahay kubo o kumalig noon. Ito yung nagsisilbing pahingahan niya. Kumbaga, para maibalik niya yung kung ano yung nararamdaman niya nung bata siya nung nasa kubo-kubo pa sila nakatira. May duyan yung kamalig, may papag. Niyaya ako nito ni Lolo Berto na doon kami mag-usap. Pero bago pa man kami nakarating doon, huminto ito sandali. Nagpakuha ito sa akin ng kape. Mahilig kasi sila sa native coffee. Ngumiti na lamang ako dahil alam ko na masarap yon. Dahil gawa mismo ni Lolo yon. Nung nakakuha na ng kape ay sabay na kaming pumasok sa may kamalig. At doon nagsabi ang lolo ko na may kukunin lamang umano siya. May dala itong nilagang saging na hinog at nilagang kasaba o kamote. Ang saya ko na kahit gano'n lang, Sir Seth. Nakita ko at ramdam ko ang pag-aalaga ng lolo ko sa akin noon. Kumain kami. Nahiga siya sa papag at ako naman ay humiga sa may duyan na gawa sa ratan. Doon ay natanong ng lolo ko kung bakit ako napadalaw noon. Tinanong pa niya kung may pinagdadaanan ako o kung may problema ako. Nag-isip muna ako pero sa bandang huli, sinabi ko ang tungkol sa kaibigan ni Lola Merlita. At doon na siya nagsimulang magkwento noon. Ilalahad ko po ang ikinuwento ni Lolo Berto sa kanyang point of view para mas malinaw. Ako si Berto, bunso sa magkapatid.
Ang kwentong ito ay tungkol sa pangalawa sa aming magkakapatid, si Ate Merlita. Sa edad ko na 7 taong gulang noon, alam ko na ang lahat ng nangyari sa paligid ko. Mabait ang ate ko, maganda, mistisa. Wala kaming lahi pero likas talaga na maganda si Ate Merlita. Pero isang araw, nagkasakit itong ate ko at hindi malaman kung anong sakit na yon. Hanggang sa dumating ang punto na tulog lamang ito. Hindi ito nagising. 2 araw itong nakapikit pero may pulso pa. Nagkaroon na ng sapot ang mga mata niya noon, Sir Seth. Yung sapot ng sagagamba. Talagang nagkaroon ng ganon dahil hindi niya talaga dinidilat ang mga mata niya noon. Dahil sa inaasahan na lamang namin na talagang hindi na magtatagal si ate, tinakpan na lamang ito ng kumot para hindi madapuan ng mga langaw o insekto noon. Siyempre nung kapanahunan namin, hindi naman ganon ka malapit o hindi naman ganon kauso ang ospital at pagpapagamot. Tapos nakatira pa kami sa isla ng Bantayan sa may Cebu. Napasigaw pa nga noon si nanay ng binigla ng tatay ko at sinabing patay na si ate. Tanghaling tapat yun, Sir Seth. Halos hindi na namin makita yung paghinga niya. Halos humihina na rin yung tibok ng pulso niya. Nagpatawag na kami ng gagawa ng kabaong nun. Dahil kinabukasan, wala nang imba-imbal balsamo. Ililibing na ito. Gaya ng sabi ko ay malayo kami sa syudad. Sa mga nakakaalam at sa mga nakatira sa Bantayan Island, alam na alam niyo naman na tatawid pa ng dagat para lamang makarating sa bayan. Kinabukasan noon, dumating na ang mga tao para makiluksa sa amin pero dahil bata ako at ayoko noon na iwan si ate, doon ako natulog sa tabi niya. Wala pa yung kabaong noon. Lumalim ang tulog ko noon. Nagising ako sa amoy na sobrang bango. Yung tipong parang samyu ng bulaklak. Pagkadilat ko ng mga mata ko, wala na si ate sa tabi ko noon. Nakatagilid akong natutulog. Kaharap ko si ate. Sisigaw na sana ako dahil hindi ko makita si ate noon. Nang walang ano-ano, ay may kamay na humawak sa balikat ko. Laking gulat ko noon nang makita kong nasa likuran ko si ate. Nakangiti. Sobrang nakakasilaw ang pagkita ko sa kanya. Doon ay hindi ko na napigilang mapasigaw. Tumakbo ako palabas. Agad naman ding umakyat ang mga magulang ko. Sinalubong ako ng nanay ko at tinanong kung ano ang nangyari noon. Sabi ko, "Nay, si ate, bumangon po." Agad namang nagtakbuhan ang mga magulang ko at pagkapasok nila kung nasaan si ate, hinimatay si nanay. Ikaw ba naman, di ba? Anak mong namatay tapos nabuhay. Humingi ng tubig si ate noon. Uhaw na uhaw umano siya. Ito namang si tatay ay agad na kumuha ng tubig noon. Alam mo, Sir Seth, sa dami ng tao na dumating para makiramay noon, nagtakbuhan ng mga ito nang malamang bumangon si ate. Talagang nagpulasan, walang natira sa bahay noon. Agad na kinausap ng mga magulang ko si ate noon kung ano ang nangyari sa kanya. Kung bakit ilang araw siyang hindi gumigising noon at halos hindi na humihinga at walang pulso. Napangiti si ate. Agad naman itong nagkwento na hindi umano siya umalis o namatay. Natulog lamang umano siya
Muling inulit ni tatay kay ate na ilang araw na nga siyang hindi nagigising nun. Biglang nagsalita si ate na may misyon umano siya, kaya umano siya pinabalik nun. Nung araw din yun ay bumalik sa normal ang lahat. Pero syempre, naging usap-usapan ito sa isla. Kumain kami. Matutulog na sana ako noon. Nakita ko si ate na nakaluhod. Mataimtim itong nagdasal kaya hinayaan ko na lamang. Kinaumagahan ay bumalik na sa trabaho ang mga magulang namin. Ang nanay ko ay taga-ani ng tabako. Ang tatay naman namin ay isang mangingisda. Ang panganay namin ay nasa Manila na noon. Dalawa lamang kami ni ate sa bahay. Normal na araw lamang yon. Kumain, naligo. Nang walang ano-ano ay biglang nagsabi ang ate ko na, "Bunso, pumunta tayo sa gilid ng bahay." Napatanong ako sa kanya kung ano ang gagawin namin doon. Ayon sa kanya, ay magbubungkal umano kami ng lupa. Gagawa umano kami ng maliit na bubon o balon. Sa mga hindi nakakaalam, konting pagpapaliwanag lamang na ang lupa sa amin sa islang yon, mabato. Hindi masarap ang tubig alat. Pero dahil bata ako, naisip ko na niyayaya lamang ako ni ate na maglaro nun. Pumunta kami doon. Nagkamay lang na magbungkal ang ate ko. Pero habang nagbubungkal siya, nakita ko yung kamay niya na parang maliwanag at sobrang bilis, Sir. Yung tipong parang hindi nag-iisa yung mga kamay niya sa paghukay nun. Napakabilis. Hindi pa lumalalim ang kanyang hinuhukay. Gulat na gulat ako nang bigla na lamang nagkaroon ng tubig. Hindi lamang ordinaryong tubig yon. Sobrang linaw nito. Nang lumabas ang nag-uumapaw na tubig na yon, agad-agad na naghugas si ate at ininom ang tubig doon. Sinabihan niya ako na uminom rin doon. Uminom naman ako. Gulat na gulat ako sa lasa ng tubig na lumabas doon sa balon na hinalukay ni ate. Hindi ito maalat. Malamig. Masarap. Sobrang lakas ng tubig at linaw nito. Hapon na nang umuwi ang mga magulang namin. Nabigla ang mga magulang namin. Nagtaka kung si ate ba talaga ang gumawa ng mababaw o maliit na bubon o balon na yon. Pinatotohanan ko naman ito. Ayon kay tatay, yung klase ng lalim at tigas ng lupa na pinagbungkalan ni ate nun, gamit lamang ang kanyang sariling kamay, ay kailangan mong gumamit ng piko kung normal na tao lang para makabungkal ng ganon. Tahimik lamang at walang kaimik-imik si ate. Sinabi naman ng nanay ko na hayaan na lamang umano muna. Kumain na. Dahil maaga pa umano sila kinabukasan nila tatay para umalis noon ng madaling araw. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain noon. Nagsalita si ate na wag umano naming ipagdamot yung tubig na lumalabas doon sa maliit na balon na nahalukay niya. Para umano sa lahat yon, biyaya. Hindi na lamang umimik ang mga magulang ko noon. Tahimik sila. Kinabukasan, madilim-dilim pa, na merong taong tumatawag sa bahay namin. Agad naman itong nilabas ng tatay ko. Tinanong ni tatay kung sino yon, kung ano ang kailangan niya. Sumagot ito na kailangan niya umano ng tulong para sa pamilya niya. Napatanong si tatay kung anong tulong yon.
Sabi nito, nang tumawag sa bahay, may milagro daw kasi na nangyari dito kay ate. Kaya naniniwala siya na posibleng kaya nitong pagalingin ang pamilya niya noon. Nagmamakaawa talaga ito, Sir Seth. Nagpakilala itong si Nestor, taga kabilang isla. Dumayo siya para humingi ng tulong dito kay Ate Merlita. Walang ano-ano ay biglang sumulpot si ate sa may likuran ni tatay. Agad-agad nitong sinabi dito kay Nestor, "Nadalhin mo ang pamilya mo. Kunin mo. Dalhin mo dito." Napalingon sina tatay at nanay kay ate. Napatanong sila kung ano bang pinagsasabi ni ate noon. Bigla namang sumagot si ate sa kanila at ang sagot nito, "Nay, tay, di ba sabi ko, para sa lahat ng biyaya." Sabay lingon sa balon na kanyang ginawa. Hindi na umimik ang mga magulang ko. Itong si Nestor ay agad na umalis para kunin ang pamilya niya. Sa mga nakarinig na ng una kong kwento, na may pamagat na kanino ka lang, itong si Nestor ay walang iba kundi ang tatay ni Lola Nita, na naging matalik na kaibigan ni ate noon. Agad naman dinala ng Nestor ang pamilya niya pagkahapon. Dumating sila. 7 silang miyembro ng pamilya noon. Lahat ng 6 na miyembro maliban dito kay Nestor nagkakaroon ng mga sugat at nana na hindi umano gumagaling ayon sa kanya. Nang makita ito ni ate ay agad naman niya itong ginamot. Dinasalan. Pinaliguan ng tubig sa balon. Nakakadiri ang itsura ng mga sugat nila. Alam mo yung sugat na lumulobo na sa nana nun? Lahat ng parte ng katawan, punong-puno ng sugat. Gamit ang palad ni ate, dinasalan niya yon bago hugasan ng tubig na nanggagaling doon sa maliit na balon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na ang bawat sugat na ito, pag nahuhugasan ni ate, parang mga sabaw ng nilagang karne ang kulay nito. Ang mga laman nito ay nahuhulog mula doon sa butas ng sugat pero parang wala lang kay ate. Parang hindi siya nandadiri noon. Kinagabihan, kumain kami. Nagpahinga. Kasama ang pamilya ni Nestor. Sumunod na araw ay napakasigla na ng pamilya na yon. Yung tipong parang hindi nagkasakit. Hindi tulad ng dumating sila na aakalain mong mga naaagnas na buhay noon. Doon na nakilala ni ate ang isa sa mga anak ni Nestor na si Nita. Naging kalaro namin ito. Naging matalik na kaibigan. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan nang umuwi nila Nita sa lugar nila. Nalungkot ako gawa ng wala na akong kalaro at wala na rin kaming kasama sa bahay. Pero sabi ni Nita noon, ayaw na niya umanong umuwi. Doon na lamang umano siya sa amin. Napamahal na rin si Nita sa mga magulang ko. Dahil sa gusto niya sa amin ay kinausap ng mga magulang ko ang magulang ni Nita. At pumayag din naman ang mga ito. Kaya bukod sa naging matalik na magkaibigan sina ate at Nita noon, ay para bang naging magkapatid na rin ang turingan nila noon. Bago pa man sila nakaalis, sinabi ni ate dito kay Nita na gusto niya umanong makausap si Nestor. Napaisip naman si Nita kung bakit, pero hindi ito sinabi kaagad ni ate. Sinunod naman ni Nita ang inuutos nito ni ate noon. Kinalaunan, bumalik si Nita kasama si Mang Nestor. Doon ay pinagsabihan ni ate si Mang Nestor
na itigil na niya ang mga maling gawain niya para sa pamilya niya. Dahil yun umano ang dahilan kung bakit nagkasakit ang pamilya na yon. At siya, hindi man lamang natamaan ng mga sugat-sugat. Isinumpa umano si Nestor ng isang babaeng pinaglaruan niya. Lumapit umano ang babaeng ito sa merong kakayahang magbigay ng sumpa. Pinasumpa ito si Mang Nestor sa paraang ang mga mahal niya lamang sa buhay ang maaapektuhan. Mahal umano siya ng babae na yon, kaya hindi siya kayang saktan ito. Kaya ang pamilya na lamang ni Mang Nestor ang inatake ng babaeng yon. Ang plano pa ng babae sa sumpa niya ay unti-unting mamatay ang pamilya ni Mang Nestor. Nang sa gayon ay maramdaman ni Mang Nestor ang pangungulila sa mga mahal niya sa buhay. Siyempre galit na galit si Nita nang malaman ng lahat. Pero nangako si Mang Nestor noon na titigilan na niya ang kalokohan niya. Mas pinili niya umano ang pamilya niya. Doon naman tumigil sa pag-iyak si Nita. Tanghali na nang magpaalam ang pamilya ni Tito Nestor. Kinausap naman ni ate si Nita noon na magpatawad o patawarin ng kanyang ama para magkaayos na silang magpamilya. Huwag gumanong hayaan ni Nita na manaig ang galit noon. Dahil sa totoo lang, mahal sila ng tatay niya, kaya sila pinili. Doon ay nabanggit din ni ate na pinipili niya rin umano si Nita. Sa kung ano, sasabihin niya sa tamang panahon. Niyaya ni ate si Nita na sumama sa fiesta ng Santo Niño sa Cebu noon. Magsisimba umano sila para sa mga kasalanan nila. Magmula noon ay naging panata na ng ate ko ang pagsimba sa bawat fiesta ng Santo Niño sa Cebu. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng kasagutan ang tanong ni Nita kung bakit siya pinili ni ate. Yun pala, tuturuan pala siya ni ate na manggamot noon. Natuto ito at marami na rin silang natulungan hanggang sa dumating ang panahon na nakilala ni Nita ang isang deboto din ng simbahan ng Santo Niño. Naging kasintahan niya ito. Naging mag-asawa sila. Si ate naman ay nanatili sa may bantayan. Doon na ito tumanda at naghihintay ng kanyang oras. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya hindi natin siya nababasa lahat. Baliunahin lang po natin yung mga nag-message sa atin. Sa mga member po natin, baka Friday pa po tayo magpa-shoutout ng mga member updates, okay? Pagpasensya nyo na po, medyo nagiging absent tayo sa shoutout ngayong mga nagdaang linggo kasi medyo nagiging abala na rin tayo, okay? Sir, papagreet sana ako sa avid listener na si Miss Net ng AMS Las Piñas at kay Baby Arya na palaging nakikinig sa inyo from Maricar Pastrana. Thank you. Good day sir, pa-shoutout naman sa akin at asawa ko na si Riza Ramirez at sa mga anak namin na sina Rian, Bella, Prince sa Taiwan. Always kami nakikinig sa mga upload mo. Soon ay ipapadala ko din yung karanasan ko sa aswang. From Van Harold Sapno. Thank you. Magandang gabi sir, salamat at nakapag-join na po sa YouTube mo. Pa-shoutout po sana sa next upload nyo at sa family ko na sila mama at papa, pati mga kapatid ko at sa Barahama Mulok family at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Sang sulok man ng mundo. Ay lamang po maraming salamat. More power po sa channel mo Sir Seth from Ante Sai. Sir, pa-shoutout from Occidental Mindoro at sa mga pamilya ko sa Negros Occidental. Thank you po, God bless from Hualem Esmaya Estelioso. Sir, pa-shoutout po Joyce Ann Arellano from Cagayan Valley pero andito po ako sa Qatar ngayon. Kayo po ang libangan ko pampaiwas homesick. Sir, napaka-cool po ng boses mo. From Ann Arellano, thank you. Sir, pwedeng pa shoutout ulit, padagdag na lang po si Ate Milka Claire Huergula from
Chancel Adam Wargula. Good day sir, pa-shoutout naman po ako. Diana Santillan, live po ako nakikinig sa story mo. Ang cool kasi ng voice nyo, ginawa ko na pong music ang stories mo while working here at VTI. Thank you. Ay lang mga kagili, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.